drink po, Kuya Vlog. Magandang tanghali mga kapatid. 45 years. 45 years. 45 years of legitimate leadership. Meron na akong gustong talakayan na tungkol sa unity. Especially in time of crisis. So, dati sinusulong ang unity. At isa ako sa may advokasya na unity, kaya sumuport ako sa Council of Elders noon. Tapos noon ang National Council naman ay for election. Yun ang dating sigaw, di ba? Unity at saka election. So dati napakarami talaga nung sumuporta sa unity, pero bakit siya hindi natuloy? Nagkaroon kasi ng meeting yan dati, I believe around 2011 yung unity talk na yon, kaso hindi siya nagbunga. Bakit? Kasi yung isang grupo na nagpunta ay ang pinadala puro mga representative na hindi kayang magdesisyon. So dapat kasi pagka may papadala kang mga representative, alam ng representative yung mga dapat na desisyon, 'di ba, sa usapan. Kaso ang nangyari nga, yun, ang mga sumipot is kailangan pang lumabas para tumawag, ganun. So bali walang stand yung so yun na isa sa mga naganap noon. Tapos so minsan nag-usap-usap din sila, talagang hindi rin talaga magkasundo. Ayaw din ng isa, merong ayaw din yung isa. Pero talagang sinulong namin yan, yung unity na yan, at napakarami nang sumama sa unity. Kaso nga lang talagang wala hindi siya nangyari. Ngayon may mga nagsusulong ng unity, sila yung mga pabor sa election noon, diba? Pero ngayon sinusulong nila unity kuno. So marami silang na ngayon, kumbaga yung mga hindi alam, hindi nakakaalam ng mga nangyari, medyo syempre nakukuha nila sa salitang unity. Pero sa totoo lang, ang unity na yan is naisulong na yan ng matagal. Kaya nga dahil hindi na magkasundo, hanggang sa marehistro na ang COE noon na for unity, marehistro ng 2015, naging tahimik na. Hindi na nakikipag-bangayan gaano, hanggang sa talagang tumigil na. Sila Brad Indian yan, tas hanggang sa pati kami tumigil na kami. Kasi syempre si Brad Indian ang leader namin, kung ano nakikita namin sa kanya, yun ang gagayahin namin ng maganda, di ba? Wala nang punto para makipagbangayan pa, dahil yun nga, rehistrado na kami. Bukod sa rehistrado na kami, talagang pinokus na namin sa pagpapaganda ng SRB ang aming pag-iisip at puso. So ayun, nung marehistro naman kami, marami nang hindi siguro nila makaya yung ginagawa ng SRB Incorporated na COE noon. Kasi talagang sa amin talagang pokpok sa serbisyo Talagang adik na adik kami. Kung tutuusin nga, napakalaki ng impluwensya ng SRB COE sa buong kapatiran, dahil sa mga serbisyong aming lahat yan hanggang ngayon maipoprove namin yung mga malalaking serbisyo na yan, at kahit saan dumadayo kami, mula dulo ng hanggang Tawi-Tawi, hanggang Isabela, nakakapagserbisyo dyan, Ilocos, tapos hanggang Visayas, hanggang yun nga dulo, Tawi-Tawi, nagawa yan ng COE o SRB Inc. Kaya talagang naipakita sa kapatiran. So anyway, nung naging tahimik na yung NC at saka COE, kaso merong ilang kapatid na talagang ayaw ng katahimikan, na gumawa pa ng page para sa paninira. Yun nga si Saraba Life,
na talagang gumawa ng page yun na puro paninira sa loob ng ilang taon. Pero ngayon, dahil nga sa gumawa rin sila nagsulong din sila ng parehistro ng isa pang SRB. Ayun, doon na siya sumasama ngayon kasi nandun yung mga ka-chapter niya, mga elder, yung mga unang SRB. So yung mga yon na nagsusulong ng eleksyon at ayaw sa unity dati, gusto nila mauna eleksyon, ngayon nagsusulong sila ng unity. Pero ano kasi ngayon tahimik ang tahimik na ang NC at saka ang SRB Incorporated. Ang nagpagulo lang ngayon yan. Yung mga nandyan ngayon sa bagong 2016. Yun nga si Saraba Life, di ba? Talagang nagpagulo yun. Talagang puro paninira ginawa nun sa SRB Inc. at saka kay Brad Indian na hindi naman pinatulan talaga. Pero isang taon na siyang wala, hindi siya naninira ngayon. Bakit? Kaya pala sila naninira dahil meron silang agenda. So ngayon sila ang magkakagulo. Di ba? Na mapapanood niya sa Arangkada Kapatiran yung gulo nila na yung nangyari nung may nangyari noon na sinunog sila sa San Pablo. Tapos tumagal, magkakasama pa rin sila. Hanggang sa maisipan na talaga nung bagong SRB na yon. Pero ang NC po, tsaka tahimik. Dahil kay Billy na mismo nang galing na although nagkakaroon dati ng hindi pagkakaunawaan, never silang nakarinig ng masama sa SRB COE. Sinabi ni Billy yan. Kaya kumbaga may respeto ang NC at COE pa din noon. Kasi usapang kapatiran ang pinag-uusapan eh. Tapos ngayon syempre dahil nga may isang gustong pumasok, sila na dati ang NC eh. Itong mga nasa ngayon eh. Kung tutuusin, itong 2016, itong Philippines, NC na sila noon eh. Kaso di ba parang syempre hindi nila ganong natutukan. Tapos ito naman 2005, hindi rin nila ganong natutukan gawa nung kanilang, kasi mga kaedad ko yan eh. Miski kung ako naman nandun, hindi ko rin kakayanin eh. Kasi syempre kulang pa ako sa experience, di ba? Tsaka mahirap pamunuan ang isang napakalaking kapatiran. So yung katahimikan na yon ng NC at saka COE or SRB Inc., it's a form of unity para sa akin. Yung pagiging peaceful, pagiging tahimik. Parang unity na yun. Hindi nga lang basta kami, okay, dito kami, kayo, diyan kayo. Sa amin naman sa SRB Inc., open ang lahat. Gustong umalis, gustong pumasok. Ewan ko sa SRB NC, sa mga nasa NC, kung ganun din sila. Pero parang hindi. Ayun, sana ganun na lang ang gawin nila na pag may umalis sa inyo dahil gustong sumubok dito sa kabila, subukan nyo. Ang magulo nga lang ngayon kasi sila ngayon nagkaroon ng hiwalay na paksyon. Kasi kami hindi matatawag na paksyon dahil nagparehistro kami 2015 is walang registered na SRB noon eh. Dahil kung meron, hindi makakapagrehistro ang COE ng magiging SRB Inc. nga. So medyo konting sa nalalaman ko lang alam ko kulang, marami akong hindi alam, pero sa mga nasaksihan ko lang ang aking mga binabanggit ngayon mga kapatid, na yung unity na yan is paano tayo mayu-unite? Tatlo. Sila lang di ba? Hindi na nila na-unite yung sarili nila. Kasi sila magkakasama, tapos nakahiwalay na kami dahil kami, SRB Incorporated, talagang sinisiraan nila ng todo noon. Talagang may page pa sila, may mga page hindi lang basta page. Samantalang kami sa page namin, minsan napagkukwentuhan namin kapag kami binibira, hanggat maaari hindi na namin pinapahaba, talagang focus kami sa mga service. Pero sila talagang gumawa ng page na puro paninira. Yun nga, si Saraba Life, na isang manunulat na ginamit ang kanyang kaalaman sa paninira.
So ngayon titignan natin kung anong unity yung sinusulong nila, kung mag-unite sila. Very good, di ba? Pero kasi wala akong balita malapit na naman mag-convention 2024, parang mula na nag-convention sa Pangasinan, parang ni isang balita wala akong naano kung anong pagbabago nagkaroon sa kanila, di ba? Sa amin naman sa SRBNX, focus talaga kami mga kapatid. Kagaya niyan, mula nung 2022 sinagawa na ang park, Pinlano nagawa ngayon for beautification na siya ulit. Bababa po, aakyat po ang aming mga kapatid, mga leader doon. Tapos ako po ay merong isang proyekto na gustong mangyari. Kasama po yung ilan nating mga kapatid na nasa NC, kasi sinusulong ko po ang unity sa amin lang magkakapatid, kasi yung sa mga leaders parang nagkasundo naman sila na okay, no firing, kaso lang meron talagang isang grupo pa na gumawa ng paraan noon para siraan kami ng siraan, yung pala bubukod din sila dun sa so siguro hindi nila masisiraan yun dahil bumukod sila Ngayon ako naman bumabanat ako dun sa Sarabalite, kasi wala siyang kredibilidad Nandiyan ka, naninira, ngayon isang taon ka nang nawawala, hindi ka nagtutuloy-tuloy, di ba? So parang where are you? What happened, di ba? Hindi na siya makapagpaliwanag, di ba? So yun lang po mga kapatid maghayaan nyo at ako'y may mga kakausapin ako mga mahalagang tao para makapag-vlog po tayo ng maganda-ganda pa. Kasi ayoko na talagang halungkatin, kaso lang sa ngayon mga kapatid, kailangan natin siguro maging aware ulit, or ako at least, or kayo rin, kasi marami mga bata hindi alam yung mga nangyari, or nandun sila hindi nila ganong inalam. So ayun po mga kapatid, peace po, Brad Vlog, Alpha Epsilon.